Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagdiniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin ng happy birthday kahapon ang aming inaanak sa kasal na si Jill Pangilinan at siyempre sa kanyang husband na si Jojo. Gayun din, happy birthday kay Yoprosinia de la Cruz. At today, sa araw na ito, ay birthday ng aming very sweet na apo na si Anton. Happy listening to Marita Manansala, Pastor Regalado Rodriguez, Ate Nora Cabantog, Ate Revi Soriano, Felicitas Pula, Rosa Arigin, Ludi Sanchez, Grace Osma, kay Charito Gonzales, Lisel Arisgado, Gina Alip, Epifanio Salvador, Leonila Yutok, Marcelina Kahukom, si Ate Rosie Wanagen, Ate Angelina Cristobal, kay Nora Salvador, Edwina Guevara, at kay Ching Vejerano. Bukas, gaganapin natin ang isang napakahalagang tungkulin bilang mga mamamayan ng Pilipinas, ang pagboto sa matataas na opisyal ng ating bansa na katulad ng presidente, vice-presidente at mga senador. Ang iyong boto ang magdidikta sa magiging kinabukasan ng Pilipinas. Napakahalaga na ang iyong boto ay resulta ng malalim na pagsusuri at mataimtim na pananalangin. Dahil dito, nais kong pagbulay-bulayan natin ang ikalawang Kronika 7:14. Ikalawang Kronika 7:14, babasahin ko ang bagong Biblia version. Ito ay sa ikalawang Kronika 7:14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. May kapangyarihan ng Diyos na tugunin ang ating panalangin para sa ating sarili at para sa ating minamahal na bansa. Ngunit bago niya gawin ito, mayroon siyang mga requirements. Ano-ano ang mga ito? Una, ang pagpapakumbaba. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba o ang humility ang siyang starting point. Ito'y prerequisite sa pagdinig ng Diyos sa ating panalangin. Ang humility ay ang pagkakaroon ng mababang loob, ang pagkilala na ang pagpapala ay nakadepende sa grasya ng Diyos. Nagmula ang salitang humility sa Greek word na hubris, na ang ibig sabihin ay soil, lupa, alabok. Ang humility ay ang pagkilalang katulad ng iba'y nanggaling din tayo sa alabok at babalik sa alabok. Ang humility ay ang pananatiling nakatapak o nakayapak sa lupa kahit na tayo'y nakatiin sa langit. Kapag tayo'y yumabang,
Hindi na tayo nakatapak sa lupa. Tayo'y tila lumulutang sa ere ng kayabangan. Kaya very accurate yung tawag natin sa mayabang na mahangin, maere at parang palutang-lutang sa ere. Ikalawa, ang palagiang pananalangin. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin. Tinutugon ng Diyos ang ating mga kahilingan dahil sa mataimtim at walang pag-aalinlangang panalangin. Ang panalangin, ang ating cellphone na may direktang koneksyon sa Diyos. Hindi ito na-out of reach, hindi nawawala ng load at hindi nalolobat. Tayo'y nabubuhay sa isang power-hungry generation. Lagi o lahat ay nagnanais ng power at kapag nakaranas ng power ay gagawin ng lahat upang mapanatili ito. Yan ang karaniwang nangyayari sa ating mga politiko. Kapag nalagay sa pwesto ay ayaw ng bumitiw at nagpapasalin-salin sa pamilya ang kapangyarihan. Ang tawag natin dito'y political dynasty. Ngunit iisa lamang, ang tunay na source, ang real and lasting source ng power, and it is the power of prayer. Yung salitang power, it comes from the Greek word dunamis. Dito hinango ang salitang dynamite o dinamita. Kaya't kung nais mong magkaroon ng kapangyarihan na tulad ng sumasabog na dinamita, ang prescription ng Biblia ay lumuhod at manalangin. If you want to stand tall, you must always be on your knees in prayer. Ikatlo, ang patuloy na paghahanap sa Diyos. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako. Ang paghahanap sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibigay ng laging importansya sa Diyos at pananatili niyang number one sa ating buhay. Actually, bilang number one sa ating buhay ay walang number two sapagkat napakalayo ng magiging agwat. Alam nyo, ang kainaman sa Diyos, madali siyang makita sapagkat siya'y nagpapakita. Madali siyang mahanap sapagkat siya'y nagpapahanap. Sa kabilang dako, bakit mahirap makita at mahanap ang mga tiwaling politiko? Simple lang ang dahilan. Sapagkat ayaw talaga nilang makita at sila'y talagang nagtatago. Nasubukan nyo na bang maghanap ng isang taong nagtatago? Mahirap. Ang Diyos ay hindi nakikipaglaro sa atin ng taga-umpong. Ang totoo, tayo ang nakikipagtago-ampong sa Kanya. Kaya ang tanong niya noon, kina Adan at Eva, nang ang mga ito'y magtago dahil sa kanilang kasalanan sa paglabag sa kanyang utos, ay siya pa rin lagi niyang itinatanong ngayon sa atin. Ang tanong niya noon, kina Adan at Eva, nasaan kayo? Ang tanong pa rin ng Diyos ngayon sa atin ay, where na you? Kung bibigyan natin ng importansya ang Diyos, bibigyan din niya tayo ng importansya. Kung pahahalagahan natin ang Diyos, pahahalagahan din niya tayo. Ikaapat, ang pagtalikod sa kasalanan. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang mga lakad. Ang pagpapakumbaba, ang palagiang pananalangin, ang patuloy na paghahanap sa Diyos ay kailangang magresulta sa pagbabago ng buhay.
Sa sandaling tanggapin mo si Jesus, kapatid, hindi ka na ukay-ukay. Brand new ka na. Mayroon ka ng bagong pananaw, bagong pangarap, bagong ugali, bagong values, bagong musika, bagong barkada. The old is gone, the new has come. Inilarawan ni Pablo ang pagbabagong ito na pagbabagong bihis. Ayon sa kanya, kapag tinanggap natin si Jesus, hinuhubad na natin ang dating pagkatao at tayo'y bago na. Hinuhubad natin yung dati nating damit at tayo'y nagsusot ng bago. Napakasimple po, ngunit napaka-profound ng paghahambing na ito ni Pablo. Kapag tinanggap natin si Jesus, siya na ang nagdidikta sa ating pagkilos at sa ating pag-uugali. Ganyan din po sa pananamit. Kapag ikaw ay nakabarong o naka-Amerikana, formal ang kilos mo. Pero kapag ikaw ay nakamaong lamang at t-shirt, rugged ang kilos mo. Ang isang taong binago ng Diyos, kahit ano paman ang kanyang trabaho, siya man ay politiko o hindi, siya man ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor, kapag siya'y binago ng Diyos, hindi na siya magnanakaw, hindi na siya magsisinungaling, hindi na siya mandaraya. Ang sasabihin niya ay kung ano lamang ang totoo. Hindi siya mag-iimbento ng kasaysayan. Sa halip, matututo siya mula sa aral ng kasaysayan. Ito ang mga requirements ng Diyos upang tayo'y hanguin sa kadustaan at sa kahirapan. Ang maging mapagpakumbaba, maging mapanalanginin, gawing laging number 1 ng Diyos, mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Mabigat ba? Yes. Mabigat. Pero mabigat din naman. At hindi basta-basta ang biyayang naghihintay sa lahat ng mga makatutupad sa requirements. Ang naghihintay ay mga supernatural blessings. Ano-ano ang mga supernatural blessings na ito? Una, pakikinggan tayo ng Diyos. Akin silang papakinggan mula sa langit. You know, when God sees, He hears. And when God hears, He acts. Hindi tulad nating mga tao. Madalas, nakikita nga natin. Madalas, tingin lang tayo ng tingin, pakinig lang tayo ng pakinig, ngunit walang aksyon, puro salita, walang gawa, puro pangako, walang prueba. Ang sabi sa Exodus 3:7, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain na malawak, mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Wow! Ganyan din ang handang gawin sa iyo ng Diyos. Ganyan din ang handang gawin ng Diyos sa Pilipinas. Sapagkat nakikita niya ang iyong kalagayan. Nakikita niya ang ating kalagayan, handa siyang makinig sa iyong mga daing, handa siyang makinig sa ating mga daing, hanguin tayo sa ating kalagayan at tuparin ang kanyang mga pangako sa atin at ang iyo at aking mga pangarap para sa ating sarili at para sa ating bayan. Ikalawa, patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan.
at patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Ang pagpapatawad na ito'y nangangahulugan ng pagbubura ng lahat ng mga nagawa nating kasalanan at pagbabalik sa malapit na relasyon natin sa Diyos. Ganito ang wika sa Isaiah 43:25. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Bilang makasalanang pinatawad, sa atin ang power of resurrection na hindi kayang daigin maging ng kamatayan. Ikatlo, pagagalingin ng Diyos ang ating lupain. At pagagalingin ang kanilang lupain, sabi sa ating teksto. Kapag tayo pala'y naging mapagpakumbaba, naging mapanalanginin, at ginagawa natin laging number 1 ang Diyos sa ating buhay at namumuhay tayo sa kalinisan at kabanalan, hindi lamang tayo bilang individual ang tatanggap ng supernatural blessings. Ang ating bansang Pilipinas, ang buong bansang Pilipinas ay pagpapalain ng Diyos. Magaganap sa atin ang sinasabi sa Deuteronomio 28:13. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gagawin. Mayroon tayong magagawa. Mayroon kang magagawa upang ang Pilipinas na tinatawag sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos ay maging isang bansang maunlad, malaya, matahimik at makatarungan. Bukas, ang simula ng proseso ng ating pagbangon sa pamamagitan ng pagboto ayon sa ating konsensya, ayon sa ating masuring pag-aaral at mataimtim na pananalangin. Kapatid, gawin mong patakaran bilang isang bansa, bilang isang mamamayan, ang mandato ng 2 Kronika 7:14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kapatid, ang proseso ng pagbangon at pagbabago ay magsisimula sa araw na ito at yan sa iyong balota. Sa isusulat mong mga pangalan sa iyong balota, nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Tulungan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa iyong paalala sa amin na kung kami bilang isang bansa ay magpapakumbaba, mananalangin sa iyo, susundin ang iyong banal na kalooban, kami po ay hahanguin mo bilang isang bansa sa aming napakalungkot na kalagayan. Panginoon, hawakan niyo po ang aming mga kamay upang isulat namin sa aming balota ang pangalan ng mga taong una mo nang pinili
upang siyang manguna sa aming bansa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.